Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ay may nagbabalik na letter sender. Dear Kuya E, it's been a while po. Ray po ulit ito. Hindi na po ako nakapagpadala pa ulit ng aking kwento dahil sobrang busy ko. Bago po ako magpatuloy, ako po muna ay mangungumusta sa inyo at sa mga avid listeners at mga supporters mo. Kuya E, noong makapagbakasyon po ako ng Pinas ay nalaman ni kumpare ko o ni Mr. Champ na nasa Pinas na pala ulit ako. Dumiretso kasi ako sa province, doon sa lugar ng aking parents. Isang araw noong kami ay nag-out of town ng aking buong pamilya ay nakatanggap ako ng text sa isang numerong hindi kilala. Noong una, ayaw ko pang basahin pero may kaba akong nararamdaman sa message na yun. Ganun pala talaga yun kapag mahal mo pa din yung tao. Kahit ilang taon na kayong hindi nagkikita may kaba ka pa ring nararamdaman. Kumbaga, pag-ibig. Sa madalit sabi po Kuya E, binasa ko na ang message at ayun na nga, nangangamusta si Mr. Champ sa akin. At kailan pa raw ako nagbakasyon at bakit hindi raw ako nagsabi man lang para siya raw sana mismo ang sumundo sa akin sa NAIA. Kuya E, nag-request sa akin si Mr. Champ baka pwede kaming magkita bago daw siya bumalik abroad. So yun nga, pinuntahan ko siya sa address na binigay niya sa akin. Sinundo niya po ako ng motor niya at dahil nasa looban pa yung bahay niya, Kuya E, si Mr. Champ ay mag-isa lang sa bahay na yun na ipinapatayo niya. Dumaan muna kami sa isang kainan kung saan merong tindang balot at goto. For sure daw na miss ko na yung pagkain na yon. After namin kumain, dumiretso na po kami sa kanyang ipinapatayong bahay. Grabe, Kuya E, ang yapos ko sa kanya at sobrang na-miss ko po yung scent niya na parang biglang nagpainit sa akin at maging siya parang umiinit na daw ang katawan niya. Medyo madilim po ang kalsada at madalang po ang mga nakakasalubong na sasakyan. Kaya kahit nakapatong na yung kamay ko sa paps at habang nakayapos ng mahigpit sa kanya ayos lang. Kuya E, nag-request siya na baka pwede tumaan ng tindahan at bumili ng maiinom. Pagpasok naman namin ng bahay niya, doon agad kami sa kwarto niya at inihanda na agad yung pulang kabayong binili niya. Pero hindi po ako umiinom dahil ilang taon ako sa abroad. Hindi na nasayaran ng alak ang lalamunan ko. So ayun, habang tumatagay siya mag-isa ay hinubad na niya ang t-shirt niya. Doon, nagsimula ko siyang yakapin ng mahigpit at inamoy-amoy ko siya dahil sobrang namiss ko yung scent niya. Kuya E, kahit nasa late 40s na si Mr. Champ, makisig pa rin ito. Habang tumatagay siya nagsimula na akong romansahin siya at halikan ng mga favorite part ng katawan niya. Tenga, leeg, pati sa bandang pusod niya. Sabi niya, galingan ko daw dahil 5 taon daw kaming hindi nagkita. Kuya E, doon siya una nagsabi sa akin na sobrang miss din daw niya ako at mahal na mahal din daw niya ako. Di lang daw siya expressive syempre dahil may mga asawa. Siya, ika nga. Mga asawa ba to? May asawa. So noong maubos na niya yung isang mutsyong pulang kabayo ay nagpaalam na maliligo muna siya. Para daw hindi nakakahiya sa akin. Siguro nga hindi ko natandaan kasi istorya o siya ba yung maraming asawa. Kuya E, di ko pala na-mention sa inyo na maging kilikili niya ay gustong gusto kong inaamoy at hinahalikan dahil mabango ito. So hinubad na nga ang kanyang pang-ibabang suot at muli kong nasilaya ng buong katawan niya at ang kanyang kabuting makisig pa at malusog pa rin. Bruce ko talaga ang kumpare ko at nasabi ko talagang buenas ako sa kanya dahil totoo lang, bihira makatagpo ng isang tulad niya at makakaulayaw mo na matagal. Kuya E, noong una, hirap na hirap muli ako dahil sa laki talaga ng kanyang kabuti. Pero Kuya E, dahil sa expert ito, magaling siyang umalalay para hindi ako mahirapan. At sa pagkakataong yun, first time kong naranasan sa kanya na romansahin ako. Dahil ako lang ang gumagawa nun sa kanya. Ang angkinin ng buong katawan niya. Pero that time, siya naman. Grabe, ibang sensation pala yon at kiliti.
Dahil sa bigote ni Mr. Champ, feeling ko ganung ginagawa niya sa mga babae niya, kaya't baliw na baliw sa kanya. Napakahusay pala talaga ni Mr. Champ sa ganung larangan. Yung gabing yon, Kuya E, kulang talaga. Hanggang mag-umaga, nakatulog ako sa ibabaw niya. Kuya E, si Mr. Champ lang ang nagbigay sa akin ng ganung ligaya. Manamis-tamis at lasang Red Horse yung katas niya. Sana daw magbakasyon ulit ako sa kanya. Hanggang dito na lang muli, hantok na ako Kuya E. Maraming salamat sa iyo. Until next story, Ray. Okay? Okay, maraming salamat. Siguro nga, hindi ko lang kasi na balikan yung storya. Siguro ito nga yung maraming asawa or maraming babae. No? At good thing na muli kayo nagkita at sinabihan ka ng mahal na mahal. Ano ba yung mga susunod pang mga kwento? Abangan po natin sa muli pong pagpapadala po ng liham. Nang tagal na yata ng letter mo. No? Hindi ko na check muna kung ilang buwan ka na bago yung huling sulat mo. No? Muli po, maraming salamat sa iyo, Ray, at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.